Malaking debate ngayon sa Senado kung dapat pa ring ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon po nga dapat ay naipresenta na ng Kamara de Representante ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa Senado. Pero ito po'y iniurong ng mga senador sa pangunguna po ni Chis Escudero sa June 11 kaya alanganin na ho dahil June 13 ay mag-adjourn na raw ang 19th Congress. Bakit? Ibig sabihin, kahit na anong gawin ng kasalukuyang Kongreso ay nasa kamay na ng 20th Congress ang bola sa impeachment. Yun nga lang, malaking debate pa rin kung dapat bang itawid ang paglilitis sa susunod na Kongreso. Kung si Senate President Chis Escudero ang tatanungin, ito raw po'y pwedeng ituloy hanggang 20th Congress. Pero aminado siyang ito'y posibleng i-dismiss ng mga senador ng susunod na Kongreso. Pebrero pa ho na ibigay sa Senado ang naturang Articles of Impeachment mula sa Kamara. Kaya para na Senador Risa Ontiveros at Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat po nilang aksyonan kaagad nga ang impeachment. Dahil labag na raw sa batas ang pag-uurong sulong dito ng Senado, lalo pat ilang buwan na lamang po ang nakabimbin sa kanila. Actually, wala na pong buwan ang ating panahon para po dito sa 19th Congress na ito. Samantala, naniniwala rin ang isang eksperto na pwedeng maituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na Kongreso. Ayon kay dating COMELEC Commissioner Attorney Rene Sarmiento, oras na matapos ng 19th Congress, obligadong ihinto ng Senado ang proseso ng impeachment bilang pagtalima sa adjournment ng Kongreso. Pero pwede pa rin itong ituloy pagka nagbukas na ang 20th Congress sa June 30. Ang giit ni Sarmiento, isang continuing body ang Senado, kaya pwedeng itawid sa susunod na Kongreso ang paglilitis sa Vice-Presidente kapag nasimula na ito ngayon. Dahil dito ay ginit ni Sarmiento na dapat umpisahan agad ang paglilitis lalo't matagal na itong na-delay. Naiintindihan naman daw niya na dapat unahin ang priority measures sa nalalabing sesyon ng Kongreso pero hindi na raw pwedeng ipagpaliban ang impeachment proceedings sa June 11. Originally, Chacha, ako po ay hindi sang-ayon sa pag-postpone. Kasi napakalino po sa ating saligang batas yung forthwith proceed. Meaning, sinabi ko nga po, kung word na walang patumpik-tumpik, dapat ituloy. Nandiyan na po yung 100 plus days. Nag-intervene po ang ating halalan po dyan, no? Yung ating election 2025. So, sa akin okay na rin po na June 11, although 117 days had passed, basta wag na pong i-postpone, ipagliban po. Reconcilable man po, hindi man irreconcilable. Yan nga po ang tinig ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rene Sarmiento. At isa rin po sa mga bahagi po ng 1987 Constitutional Commission. Sa ilang pang mga tampok na balita, bumaba po naman ang bilang daw ng mga tinatamaan ng monkeypox sa bansa. Sa datos po ng Health Department, higit na 900 ang kaso ng Mpox sa Pilipinas mula 2024 hanggang nitong buwan ng Mayo. Bagamat sunod-sunod po ang naiuulat na kaso ng Mpox, niliwanag po ng DOH na pababa na po ang mga kaso nito. Sa ngayon po, tinitignan daw ng DOH kung ano ang source o pinagmulan ng transmission ng mga tinamaan ng Mpox. Pero niliwanag po ng ahensya, puro daw po clade 2 na mga variant ang Mpox na tumatama sa mga pasyente. Wala pa raw dito sa bansa ang mas nakakamatay at nakakahawa na variant ng Mpox na clade 1B. Hindi rin daw totoo ang bali-balitang magpapatupad ang gobyerno ng lockdown. Ang lockdown po ay ginagamit sa mga sakit na airborne tulad ng COVID-19 at sa mga sakit na hindi nakikita. Ang Mpox po, makikita yung mga butig sa balat. Walang butig, walang Mpox. Okay. Kapag ang lockdown po nangyari, magdidikit-dikitan yung mga tao sa bahay na ayaw natin mangyari dahil ang mode of transmission ay balat sa balat. Samantala mga kapatid, Yan po ang paramihan, tinig ni Health Assistant Secretary Albert Domingo. paramihan naman daw ng maarestong kriminal ang mga pulis sa bagong liderato po ni PNP Chief Nicolas Torre III pero kailangan daw
buhay. Kahapon nga po formal nang itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Torre bilang bagong pinuno ng pambansang pulisya. Kabilang sa unang direktiba sa kanya ng Pangulo ay ipagpatuloy ang magagandang reforma at itaas ang pamantayan sa mga pulis. Ang plano ni Torre magpatupad ng 3-minute response time sa PNP kung saan dapat makaresponde sa tawag ang mga pulis sa loob po ng 3 minuto. Magiging batayan din daw sa performance sa mga pulis ang dami ng mahuhuling kriminal. Kasama sa metrics natin ang number of arrests. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Yan nga po ang tinig ng ating bagong PNP Chief General Nicolas Torre III. Kami po inatawag sa PNP para po sa kaukulang paliwanag dito po sa polisiyang ito na inilabas po ng bagong talagang Chief PNP na paramihan ng mga mahuhuli daw pong kriminal. Kasi bagamat ang sinasabi niya dapat daw po ito'y dadaan sa prosesong legal at dapat daw po'y buhay yung mga sinasabing umano'y kriminal, pero sa usapin po ng paramihan, baka na naman po itong mga pulis na naghahangad po ng anuman pong parangal o pabuya ay dampot na lang ng dampot na naman ng kung sino-sino. As usual po, ang kanilang spokesperson ay hindi na naman po available. Opo, palagay ko po yan ang unang dapat ayusin ng bagong PNP chief natin, no? Yung paglalapit po ng PNP sa kaukulang pong mga gusto nga pong humingi ng paliwanag na sa ganon ay hindi magkaroon ng loss in translation baga dito po sa kanyang mga binabanggit na polisiya. Balasahin nyo na ang inyong Public Information Office kung gugustuhin po ninyo. Samantala po naman aminado po ang DPWH na malabo nang matapos sa orihinal na target ang pag-aayos ng EDSA matapos nga pong ito ipagpaliban ng Pangulong Marcos Jr. Matatandaan pong binigyan ng 1 buwang palugid daw ni Marcos Jr. ang mga ahensyang responsable sa rehab para pag-isipan ang karagdagang mga plano para maiwasan daw ang katakot-takot na problema oras na ito'y simulan. Ayon po kay DPWH Secretary Manny Bonoan, pinag-aaralan daw ulit nila ang mga plano at mga bagong teknolohiya na posibleng gamitin sa rebuild. 2 taon ang original pong target para matapos ang pag-aayos sa buong EDSA. Pero oras na matuloy daw, uunahin na lamang daw nila muna yung pong mga prioridad na mga segment para daw umabot lamang sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Not the total rebuild ng EDSA palagay ko if you are talking about the entire EDSA. Just to prioritize and concentrate on urgent sections na dapat gagawin for the ASEAN meeting. Really considering yung mga weather, upcoming weather situations and yung logistics we need to prepare. Lahat ito, I think, tingnan namin kaagad. Yun. So, kung segmentize na naman, sa halip na rebuild, reblock. parang ganun ang mangyayari dito. Kasi segment na naman. Yan Tuloy ang reblocking. Balik, reblocking na naman tayo, mga kapatid. Tignan ho natin kasi kahapon po sa aming panayam, inamin po naman ni Secretary Bonoan na On hold. hindi pa ho sila sigurado talaga kung kailan ito magsisimula o kung talaga pong sisimulan na po nila. Ito pong EDSA Rebuild, ang tinig po ni DPWH Secretary Manny Bonoan.